Sana kayanin ko sa ibang bansa para sa pamilya. A few hours later. Uy, pre! Uy, pare! Musta? Okay lang naman, pare. Ano yan? Papasok ka na sa trabaho? Hindi. Nag-resign na kasi ako sa trabaho ko eh. Ha? Di ba mataas-taas naman yung sahod mo sa trabaho mo? Ah, oo. Hindi kasi sumasapat yung sahod ko eh. Sa pang-araw-araw naming gastos. So totoo nga. Mag-a-abroad ka. Ewan ko ba sa inyo kasi ikaw lang kumakayod eh. Ang dami nyo naman. Buti sana, yung mga kasama mo sa bahay ay mahihina na. Pero hindi eh. Madalas pa nga, nasa sabungan, pasugalan, nag-aalak. Ewan ko ba? Para maiahon ko na sila sa hirap. Alam mo pare, kahit nandito sa Pilipinas, kaya nyo umahon sa buhay basta nagtutulungan kayo. Yung mga kasama mo kasi sa bahay, puro mga tamad, mga sarili, puro hingi. Paano ka aahon yan? Paano ka na? Diba? Hayaan mo na yun, pre. Ikaw bahala, pare. Nasa sayo. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo, Huwag kang magpaka-breadwinner sa mga taong capable naman at malalakas pa. Huwag mo silang i-baby. Paano kung ikaw yung nawalan? Sino tutulong sa'yo? Paano kung ikaw nagkasakit? Sino tutulong sa'yo? Diba? Nasa sayo, pre. Oo, pre. Salamat. 2 weeks later. Sa wakas, tuloy na din talaga ako. Sana maging magandang takbo ng buhay ko sa ibang bansa. Buti naman at pinakinggan mo na yung sinasabi ko sa iyo, anak. Basta, pag andun ka na, huwag mong kakalimutan yung pasalubong namin, ha? Mga sapatos ng mga kapatid mo. Alam mo naman yung mga sizes namin, ha? Pagpadala ka kaagad. Ano ba naman yan? Di pa ako nakakaalis. Ang dami na agad demand. Ang hirap naman ng ganitong buhay. Ako na lang ba laging gagalaw? Ay. Hello anak. Pa, napatawag kayo. May pera ka pa ba dyan? Ha? Di ba kakapadala ko lang nung nakaraan? Oo, anak naubos na. Kapos talaga anak. Baka pwede magpadala ka na dito. Ganun ba? Kasi pa, di pa ako sumasahod eh. Baka next week pa ako makapagpadala sa inyo. Ano ba naman yan? Gawa mo naman ng paraan anak. Para yan lang eh. Dadamot ka na ba? Sige pa. Gawan ko na lang ng paraan para makapagpadala sa inyo agad. O siya, padala ka ha. Hintayin ko. Sige pa. Saan kaya ako makakakuha ng pera? Nakakalungkot lang na isipin na kung sino pa yung marami sa pamilya sila pa yung hindi nagtutulungan na iaasa na lang sa pag-a-abroad para yumaman pero ang katotohanan puro nakahilata lang naman, puro bisyo, puro sugal. Paano ka aangat kung ganun, di ba? So, nakakalungkot lang kasi hindi mo na maiisip yung sarili mo kapag pamilya mo na kasi yung pinag-uusapan. Pero sana, kung talagang pamilya, kayong maituturing, di ba? Act as a family, hindi lang dapat sa salita lang.
Marami dyan, nakakalimutan na yung sarili nila kasi kailangan sila ng pamilya nila. Pero, in reality, kaya naman nilang magtulungan, kaya naman nilang magtrabaho, pero pinipili lang talaga nila na maging tamad. Mas pinaprioritize nila yung mga bisyo nila, sugal nila, na kapag walang-wala na sila, uutang na lang sila kasi meron naman magbabayad. Diba? Pero totoo yun kasi kung ano yung tinatak ng magulang na mindset dun sa anak, mai-inherit niya. Isipin mo, ang dami nyo sa pamilya. Pero ni isa walang gumagalaw. So ang mindset ngayon ng mga anak ninyo, ganun kadali ang buhay. Pero in fact, lugmok kayo, puro utang kayo. Tapos inaasa nyo lang sa isang tao. Tapos sasabihin nyo, pamilya yun. Masasabi mo bang pamilya yun? O iisa lang ang gumagalaw? Huwag naman sanang ganun. Kaya naghihirap ang mga mahihirap kasi sa mga vices. Gustong umangat pero inaasa na lang sa iba. Tapos pag nawalan, sisi sa gobyerno. Pero pag sila may pera, hala sige, di na nila iniisip yung future. Tapos pag sinabihan mo sila, akala mo sobrang nasaktan mo sila. Well, sinasabi mo lang naman yung totoo. Diba? Tinutulungan mo lang naman sila. Diba? May mali din sa part ng kumakayod. Kasi ikaw yung kumakayod eh. Bakit hindi mo kontrolin yung mga bagay lang na dapat hinihingi sa'yo? Nang sa ganun, matuto silang gumalaw sa sarili nilang paa. Hindi na lang laging nakaasa sa'yo. Paano na lang kung nagkasakit ka? Matutulungan ka ba nila? Diba? Sana kung talagang pamilya ang turing sa'yo, they will act as a family, hindi sa salita lang.